Magandang oras at magandang buhay mga ka-TH. Welcome back sa ating treasure marker analysis. At bago tayo magpatuloy, of course, paki-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. At paki-like na rin, malaking tulong yan. At meron tayong natanggap dito, napakagandang marker nito. Ayan, short arrow na ang kahulugan niyan ay maganda. Okay, so bago tayo magpatuloy, shout out sa lahat ng ating mga ka-TH sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At narito ang video, atin mo na panoorin. Lihok kitya? Wala ni mo gikuan? Wala na ni mo gikuan dong? Wala na ni mo gipugngan na ni mo? Oh, hindi na ha? Ayan mga ka-TH. Mukuan git siya. Mukuan kitya? Oh, nandiyan na yung ano natin, locator. Gumagalaw siya mga ka-TH. Ano? Lihok gito. Lihok kitya? Wala na mo lihok kayo mo kamot. Wala gito. Oh, yung mga ka-TH, hindi niya ginagalaw yung kamay niya, pero ayan may detection. May detection. Hindi, patry nga daw. Ito ka rin, may ramis. Oo. Silinto? Ibang lihok. Mga bata itong kasama ko mga ka-TH. Bata to. Katuwa. Nasaan? No. Oo, silinto no? Kayo. Sige lang. Sige kay asa ko na to no? Patisting. Di ito nung butang. So pahuno nga sa. Lihok. Ara gay igil. Lihok kamayo? Lihok gamay. Dimbo ako. Ari ka magatubang araw. Dini mo. Gubang araw. Sino mo? Guba mo? Kisay nagguba. Agoy, sayang. Sabihin na lang. Nasira yung araw. Ana ako man, sige lang. Okay mga ka-TH, narito ang ating ilustrasyon kung paano hanapin ito. Ito yung nakabase sa mga recorded na nakakuha sa ganitong marka. Okay, ano ba ang ibig sabihin nito? Well, sa ordinaryong pagtingin nito, sa mga hindi nakakita kung paano ito na-recover, ang ganitong sign, ang unang gawin ng hindi nakakita sa mga recovered sa ganitong marka ay pupunta talaga sa direksyon kung saan yan nagtuturo. Ngayon, meron akong clue na ibigay sa inyo mga ka-TH. Anong pagkakaiba nito tsaka ito? Di ba? So anong napansin nyo? Yung isa ay mahaba. Ito mahaba to. At ang isa ay maiksi. So ito yung maiksi, yung ating sample dito. Ngayon sa aking nakita na nakuha na ganito, na recover, hindi ako ang nag-recover, na padaan lang. At na-discover natin na may nakakuha pala sa lugar. So ito, akin na ito nilagay sa aking libro kung paano nakuha yan. So yan ay ito, small deposit, sucker deposit. Ano lang siya, itong nag-iisa lang at ibinaon lang ng isang sundalo. So maliit lang na halaga siya pero mayaman ka kapag nakuha mo. Okay, so itong maiksi, ang meaning niyan ay baliktad kaysa itong mahaba. Itong mahabang arrow, ito talaga ang arrow na nagtuturo. Nagtuturo siya ng direksyon. Well, itong maiksi, karamihan ng haba niyang maiksi ay nasa 4. Kung makikita kayo ng ganitong arrow na maiksi lang, 4 to 8 inches to 4 to 8 inches. Ganyan lang siya kahaba. So kapag ganyan na arrow ang nakita nyo, hindi yan arrow. Yan ay symbol ng treasure. Okay, nasabi ko na noon, nabanggit ko na ang kanji word for kanji character for gold ay ganito. Ayan, ngayon binawas nila yung ibang karakter dyan. Ang ginawa, ito na lang ang natira. Yan, ganito na lang ang natira. Pero mahalata natin kasi maiksi itong linya sa gitna, maiksi siya. Ganyan lang ang pagkasulat. So ibig sabihin,
itong dito, dugtungan lang natin yan, ganyan, tapos dugtungan natin yan ng ganyan. Di, ano sa tingin nyo, di ba? Yan ay kanji for gold. So, in Japanese, kin. Yan, kin siya, gold. Ibig sabihin, mayroong gold. Ngayon, saan ba hanapin? Papunta ba doon sa itaas? O papunta dito sa harapan? Okay, so, ito. Diretso na tayo sa distansya niyan. Ang ganitong arrow, karamihan nga sa distansya niyan ay 4 to 8 meters lamang papunta sa kanyang harapan dito. So kung wala sa 4, punta kayo sa 8. Ngayon, napansin nyo ba itong bato? Hugis hard to eh. O, nakaganyan no? Ayan no? At ang mutulis ng heart ay narito. Ito. So papunta siya dito sa harapan. Ang heart na ganyan ay pwedeng treasure under, pwedeng treasure in front. Pero dahil merong arrow dito, yan ay treasure in front. So, wag na tayo maghukay dito sa kanyang baba mismo. Kasi, ang mga nakuhang ganyan ay 4 meters to 8 meters na distansya papunta sa harapan. So, yun yung una natin na paghukay, 4 to 8 meters papunta dito. So, ayan. Ito yung una natin. So, ito yung hukay. 4 meters to 8. So, dalawang tisdig. Ngayon, ang sabihin natin wala sa 4 to 8. Meron pa tayong option. Ano bang option yan? So, ito, kapag malaking bato ito, basagin nyo yan, yung puso. Kasi minsan ay dyan lang nilagay nila. At pinapats lang ng semento. So ito mismo, biyakin nyo yan, butasin nyo. Pwedeng merong 2 gold bars. Or pwedeng supot ng alahas ang laman. Ang pangatlong gawin, halimbawa, pagbasag nyo ay wala. So number 2 yan. Binutas nyo to at walang laman. So diyan na yung panghuli natin na treasure under. So ang treasure under ay diyan mismo sa tinuturo nitong matulis na parte ng puso. So ito yun, no? Ito. Okay, so ito, ayan, matulis yan. So, dyan mismo sa kanyang under mismo. 0 to 1 meter distance. 0 to 1 meter. Ibig sabihin, 0. Ay, dyan lang talaga to 1 meter. So, yan, 3 paraan sa paghanap dyan. Napakaganda kasi ng sign na yan. Kasi meron nang nakakuha ng ganyan. At ang distansya ng natagpuan ko na recovered sa ganyan ay 4 meters lang. At merong nagsabi na ang iba na nakakuha sa ganyan ay 7 to 8 meters. Kaya meron tayong distance na pagpipilian 4 to 8 meters. Okay, napakaganda. Lalo na ay nag-detect siya kanina, di ba, sa inyong parang spring na pendulum. So nag-detect siya diyan mismo sa malapit sa heart. Kaya tama nga tayo na hindi siya mismo under, kundi dumidistansya siya, di ba? Sa tingin ko nasa 3 meters yung ano nyo yung na-detect nyo. So malapit lang siya sa 4. Kaya pwedeng meron dyan. Alright, so yan lang aking pag-analyze sa inyong maiksi na arrow na naka-engrave sa puso. Ako'y magpaalam na, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated mga katiyats. Hanggang sa muli, God bless us all.